Nagpaalala ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte na dapat pa rin niyang alalahanin ang trabaho sa bansa bilang vice-presidente. Ay pa sa palasyo, dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds matapos lumutang ang mga bagong pangalan na tumanggap umano ng pondo. Saksi, si Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya. At kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito ng Malacanang nang tanungin tungkol sa lumutang ng mga bagong pangalan nang umunoy nakatanggap ng confidential funds ang OVP at kung may gagawing hakbang ang Malacanang para pasagutin ang bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi 8. Talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit ko na hanggang ngayon. Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no? Ang pondo ng bayan. Sinusubukan namin kunin ang tugon ng Vice Presidente tungkol sa pahayag ng Malacanang. Tungkol naman sa mga bagong pangalang lumutang kaugnay ng confidential funds. Sabi ni VP Sara, hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinabi ng Office of the Vice President. At this point, hindi na natin alam. kagabi sa isang talakayan na ni-livestream sa social media, sinabi ng nakababatang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte na pinag-iinitan sila ng Administrasyong Marcos. Lisod gyud kaayo sa nga sitwasyon nga kanang gina-single out mo sa usa ka presidente. Di ba? Kanang kuan ba? Kanang targeted mi ba? Bugat kayo ang mga kuan, ang sitwasyon karon. Kung tungkol sa pag-aresto raw ang tinutukoy ni Mayor Baste, ayon sa palasyo, wala raw silang magagawa rito dahil ang dating Pangulo pa lang ang may warrant mula sa ICC. Magyang kakulangan ng investigasyon at hindi pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng mga umano'y libu-libong extrajudicial killing na nagtulak sa ICC para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Bunga rin daw ng kawalan ng aksyon ng nakaraang administrasyon. Walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Patuloy na naninindigan ng palasyo na hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng ICC ang Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Pero kinikilala naman ang jurisdiction nito sa mga kaso bago ang pagkalas. Hindi pa rin napag-uusapan ang muling pagsapi sa ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.